Mamamatay akong hindi man lang nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga tao na lumok sa dilim ng gabi. So, the next question would be, paano nakakatulong ang pag-aaral ng buhay ni Rizal sa pagkakakilanlan ng isang Pilipino? Well, technically, if you read some of the works of Jose Rizal, you will see how he describes Filipino. From the simple dish of tinola, a lot of people eat it. Makikita niyo naman yan sa libro niya, if you ever read some of those. And of course, babasahin niyang El Filibusterismo, No Limit Hungary, makikita ninyo doon kung paano tayo, siguro not in the oppressive side, kasi lagi naman alam naman na natin yan kung paano tayo ng-press ng Espanyol, but if we look specifically on the themes or matter of the life and works of Jose Rizal, makikita natin din yung mga proper o mga tradisyon natin mga Pilipino dati at ang kasalukuyan. Yeah, you will see, makikita niyo naman lahat yun doon if you ever read it. Thank you po. So, bago po ang lahat, magpakilala po muna kayo. Ako po si Judeline Ogalinola, 23 years old, nagtatrabaho bilang planner sa isang semiconductor company. So, may isang katanungan lamang po ako sa inyo at ito po ay, mahalaga pa bang pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Okay, so eto, kunyari may invisible mic ako. Siyempre naman, mahalagang pag-aralan ng buhay at gawa ni Rizal, lalo na sa panahong to kung saan marami nang nakaasa sa technology, lalo na yung mga bata ngayon, mga kabataan, unlike dun taon na hindi pa ganun ka-develop ang technology, no? So, to answer directly sa question mo, mahalaga siyang pag-aralan kasi malaki ang naging contribution ni Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas, particular na sa noong panahon na nasasakupan pa tayo ng mga Espanyol. Isa si Rizal sa mga naging pundasyon, isa sa mga naging bayani ng himagsikan. Isa sa mga rason kung bakit nakalaya ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol, yun na nga. Bukod pa doon, yung talento ni Rizal sa literatura, yung kanyang skills at kagalingan niya sa pagiging doktor, isa din yun sa mga nakatulong, hindi po ba? So, syempre, hindi lang natin dapat kilalanin si Rizal bilang isang pambansang bayani, umiyok pa ako, bilang isang pambansang bayani, hindi bilang maraming babae, hindi lang yung nasa piso na makikita at marami pa. Bagkus, dapat nating isipin, dapat nating ikonsidera ang mga naging contribution niya sa kalayaan na tinatamasa nating mga Pilipino ngayon. Ayun lang po. Maraming salamat po. Okay.